O kung tataya ka naman ng $100 para kay Bradley, kikita yan ng $350 o mahigit 15,000 pesos. Dahil si Bradley ang lumalabas na dehado sa odds, sa kanya mas malaki ang take home. Isang kakaibang eskwelahan ang nadiskubre namin sa Agusan del Sur. Floating school kung tawagin dahil literal itong lumulutang sa ilog. Pero ang pag-aaral dito mukhang hindi smooth sailing. Sa isang liblib na lugar sa sitio Panlabuhan, Loreto, Agusan del Sur, matatagpuan na nakalutang na paaralang ito. Pinagsama-samang kahoy at kawayan lang ang nagsisilbing floater ng paaralang ito. Kaya naman tuwing may bagyo, problema ng mga kapatid nating Manobo kung papaano ito hindi maanod ng basta-basta. Inusisan namin ang unang araw ng klase sa paaralan. At gaya ng paulit-ulit na problema, kakulangan sa upuan, libro, chalk at iba pang materyales ang bumungad sa mga guro at estudyante. Kahit na kinikilala na ng Department of Education ang floating school na ito, hanggang ngayon, hindi pa rin ito kasama sa national budget. Sabi ko na kung may indigenous people, may indigenous teacher. Kasi nang dumating kami dito, walang-wala talaga kaming gamit. Maski chalk, wala kami. Kahit kapos sa maraming bagay, nagtitiis sa mga estudyante dahil kung wala ang floating school, kailangan pa nilang dumayo sa poblasyon ng Loreto para makapag-aral. At ang biyahe papunta roon sakay ng isang bangkang demotor, umaabot na ng 5 oras. Paano pa kaya kung disagwan? Isa sa mga natatanging mag-aaral doon si Alfredo. Sa edad kasing 14 anyos, nasa grade 3 pa lang siya. Maagang kasing namulat sa pangingisda si Alfredo, kaya nahinto siya sa pag-aaral. Ang kabuang istorya ng floating school at buhay ng mga kapatid nating Manobo, abangan ngayong linggo sa Under Special Investigation, alas 10:30 ng gabi sa TV5. Susunod, Mommy B. Nahuhumaling daw ngayon sa faith healing sessions. Faith healer sa kanyang bahay. Napapagaling daw ang kanyang mga kapitbahay. Big time rollback sa presyo ng gasolina at ng diesel. Good news sa mga motorista ngayong weekend. Pero para sa mga gigiwik bukas at dadaan sa Ayala Tunnel, nako, bad trip po na traffic ang sasalubong sa inyo. Isang bar naman sa Makati, tinitira ngayon ng ilang transgender. Bakit kaya? At mga kandidato sa eleksyon sa parlamento sa Greece, nagranggulan sa live TV debate. Abangan yan sa pagbabalik ng Pilipinas News.